Berarkan Santa Misa. Babantayan po sa indong mga bags as in personal na gamit, as in day magwalat nin anuman sa tukawan pag nagkumunyon. Tanganing maiwasan ang pagkawara kan sa indong mga darang gamit. Ikatulo, iniin kami naran gabos na lalaki as in babae na mag-obserbar kan maninigong gubing o bado sa pagsimba. Sa tuyang respetohon ang kasagraduhan kan harong nin kagurangnan. Ikaapat po, sa petsa 13 kan Oktubre, iyo po ang kafiestahan ni Nuestra Señora de Fatima. Padagos po ang novena na sa iyang kaumawan. Ini po panginginotan kan Fatima Association. Ikalima, sa sunod na Domingo, Oktubre 15, iyo po ang Indigenous Peoples and Extreme Poverty Day. Magkakaigwa po kita nin second collection bilang sa tuyang asistensya sa mga indigenous peoples asin mga tugang nyatong nagtitios. Pwede po kamong magtaon nin anuman na grocery items na buot nindong itao sa inda sa abot kan sa indong makakaya. Salamat po sa mga nagpadarana kan sa indang tabang ngunyan na maabot na simana. Ikaanom, igo po kita nin 14 kandidata sa Search for Rosary Queen 2023. Sa tuya pong suportahan ang mga kandidatas sa Search for Rosary Queen 2023. Ang second and last canvassing gigibuhon sa petsa 21 kan Oktubre. Ikapito, sa petsa 22 kan Oktubre, iyo po ang World Mission Sunday. Liwat hinahagad po ang sa tong suporta para sa pag-andam kan misyon. Ipinapaabot po ang pasasalamat kan Archdiocese sa satong parokya sa padagos niya tong pagpahiling nin pagmakulog sa misyon. Available po ang mga brown envelope sa opisina kan satong parokya. Ikawalo, sa petsa 29 kan Oktubre, iyo po ang Prison Awareness Sunday. Sa tuya man pong padagos na romdomon asin ipamibi ang mga tugang nyatong nasa bilanggo. Asin anikasiyam, igwa po nin meeting and Parish Pastoral Council pagkatapos kan alas 8 misa ngunya na Domingo. Ang misa po ngunyan sa tuyang idodolot para sa mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat dulot kan mga minasunod. Mr. and Mrs. Gary Llorente and family, Ralph Joshua Sagada, Purisima Bardinas, Maria Teresa Pineda, Jennifer Samson and family, Ana May Daza and family, Cesar Nacario and family, Mary Louis Eltigui, Mr. and Mrs. Mars Tagle, Mrs. Catherine Barquela, Benigno Hugo, Marieta Hombre, Joy and Josel Retreta, Tita Leonardo, Mr. and Mrs. Archie Mendoza and family, Nierva Manyugo family, Connor, Derek, and Jen. Para sa kaumawan kan mga santos asin santas, dulot ni Elizabeth Llanza, Misa Laudate, dulot ni Frederick Ricafente. Misa Common, dulot ni Rosa Passion, asin Frederick Ricafrente. Para sa kalag ni Basilio, dulot ni Leticia Baldon. Misa Common, dulot Candasa family, asin ni Anesito Garces and family. Para sa kalag ni Emilio asin Juana, dulot ni Sharon Saldo and family. Para sa kalag ni Jeronimo asin Rosario, dulot ni Mr. and Mrs. Jimmy Salas and family. Para sa kalag ni Jaime Sr. asin Jaime Jr., dulot ni Purisima Bardinas. Para sa kalag ni Joanna, dulot ni Frederick Ricafrente. Para sa kalag ni Juliana asin Chudolo, dulot ni Angustia Carochi Henilla and family. Para sa kalag ni Leodegario and Sotera, dulot kan Labrador family. Dulot para sa kalag ni Marilo, dulot ni Frinia Españo. Para sa kalag ni Michael, dulot kan Daza family. Para sa kalag ni Michael asin France, dulot ni Jason Pontillas. Para sa kalag ni Nicolas asin Barbara,
dulot kan Serrano family, para sa kalag ni Petra asin Juan, Tiburcio asin Natalia, dulot ni Jason Pontillas, para sa kalag ni Timoteo asin Vicente, dulot ni Glyza May Garces, para sa kalag ni Ursula, dulot ni Sharon Saldo and family, misa pasasalamat, dulot ni John Ray Layones, para sa kalag ni Lita Bienvenido Jr. asin Senior, gabos inidulot ni Nena Margate. Misa pasasalamat, dulot ni George Adrian Dutillos. Misa petisyon, dulot ni Mrs. Janice Lo. Liturhiya niya tungunyan, iyo ang tamang pag-utob kan mga responsibilidad na itinatao sa tuya kan Diyos. Manlain-lain na balaog ang iwinawaras sa tuya kan kagurangnan. Lugod, dain niya to ini pagsayangon, asin gamiton sa karatan. Ipamibi niya to sa Eukaristiya, na lugod marhay niya tong pangatamanon ang mga bendisyon na itinatao sa tuya kan kagurangnan. An misa pungunyan, panginginotan kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko, si Reverendo Padre Albert S. Orillo. Matindog na po kita gabos para sa pag-awit sa pagpuon. Kaugmahan
Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta. An pagkamot kan Dios asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo. Mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang sa misang ini kay bapo niya to an sa tuyang mga katikista sa pagpuon kang taon akademiko. Nagpuon naman po sa nagkapirang mga eskwelahan ang pagkatikesis. Nakaaging September 17, pinagselebrar po niya to ang aldaw kan mga katikista as nagselebrar kang kapiestahan ni San Lorenzo Ruiz. Alagad dahil sa mga kadakol na aktibidades, kabilang dyan ang pagselebrar kang kapiestahan ni Nuestra Señora de Peña, Francia, pinagpaliban po ninda ang pagselebrar, kaya ngunya na aldaw, igwa po sila ning pagtiripon, family day kan mga katikist, may kadikit sindang selebrasyon, kaibaan sa indang mga pamilya. Asin bilang pagmidbid niya to sa kontribusyon kan mga katikista sa pagpalakop kan marhay na bareta nin sa tong kagurangnan, orog na sa mga kaakian. Matugang, rumduman na sa pagsusulanyatan sa tong mga kasalan. Tangani magkanigo kita na magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa inyong matugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa inyong mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen.
Pumamibi kita. Diyos na makakamhan, sagkod paman, na sa dakula mong karahayan, na labi pa sa mga merito, asin kamautan, kan mga nag-aarang, pabuluson mo sa mo ang sa imong pagkaherak, tanganing patawadon mo ang natatakutan kan konsyensya, asin itaw mo, anda imahagad nin pamibi, huli keso Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay mong nabubuhay, asin nagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po kita gabos para sa liturhiya kan tataramon. An banwaan kan Dios, garo sarong ubasan, na sa iyang ataman. Alagad, an ubasan, dai nagkaigwa nin marahay na bunga. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Maawit po ako sa sakong padangat, kan sakong kundiman, dapit sa iyang ubasan. Igwanin ubasan ang sakong padangat, sa abaga nin matabang bulod. Hinawanan, hinalean nin mga gapo, asin tinanuman nin mga piling ubas. Tinugdukan nin tore sa laog, asin kinalutan nin ginikan nin ubas. Naglaom siya na mabunga nin ubas, nagbunga nin layas. Ngunyan, mga nag-eerok sa Jerusalem, sa mga taga-Huda, kamo ang maghukom sako, asin sa sakong ubasan. Ano ang dapat ko pang gibuhon sa sakong ubasan, na daiko ginibo? Ta daw, tapaglaom kong mabunganin marhay, nagbunganin layas. Ngunyan, papaaramon ko kamo kung ano ang gigibuhon ko sa sakong ubasan. Hahalean ko siya nin bakod na kabinitan, na magin sabsaban. Babaldahon ko ang sa iyang kudal, na magin timak-timakan. Ipapatiwangwang ko siya, dai hahawanan ni aasadahon. Tatalubuan nin mga tunok, saka mga binit. An mga panganuron, tutugunon ko na dai siya, dai sa iya maghulog nin uran. An ubasan kan kagurangnan, nin mga hukbo, iyo an harong nin Israel, asin an mga taga-Huda, an padangat niyang tanom. Naglaom siya nin katanosan, uya, mga kalapasan, nin kasuriputan, uya, mga inagrangay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo, responsorio, an simbag kan gabos. An ubasan kan kagurangnan, iyo an harong nin Israel. An ubasan kan kagurangnan, iyo an harong nin Israel. Balagon siya, ginabot mo siya hali sa Ehipto. Hinalaw mo ang mga nasyon, tanganing ikatanom mo siya. Pinaabot ang sa iyang mga sanga sa dagat, asin sa salog ang sa iyang mga sukpang. An ubasan kan kagurangnan, iyo an harong nin Israel. Marasa pang
rinungkab mo an sa iyang kudal, ginugunuan na lugod siya kan gabos na nag-aagi sa dalan. Sinungkal siya kan mga upon nin kadlagan, asin sinabsaban kan mga lalaw na hayop. An ubasan kan kagurangnan, iyo an harong nin Israel. O Diyos nin mga hukbo, magbalik ka, dungawa hali sa langit, asin hilnga, dalawa ining balagon, atamana ining tanom kantuo mo. An ubasan kan kagurangnan, iyo an harong nin Israel. Dai na kami matalikod sa imo, bubuhayon mo kami, asin so sa imong ngaran, maapod kami, kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, pabalik ka kami, pasiranga an sa imong lalawgon, asin kami makakaligtas. An ubasan kan kagurangnan, iyo an harong nin Israel. Inaalok ni San Pablo ang mga Kristiyano na magdanay sinda sa pagkasararo ki Kristo na may pagmawot. Ang gabos kaipuhan na mabuhay sa karahayan, asin katuninungan. Himateon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga tugang, mayo kamong mahaditan, kundi sa gabos na bagay, sa pamibi, sa kapangadji. Kaibaan pasalamat, ang sa indong mga kahagadan, maaraman sa atubang kan Diyos. Dangan ang katuninungan kan Diyos na labaw sa gabos na pakasabot. Babantayan ang mga puso nindo asin mga kaisipan. Ki Kristo Jesus. Sa pagkatapos-tapusi, mga tugang, an anuman na totoo, an anuman na kagalang-galang, an anuman na suripot, an anuman na matubis, an anuman na kahanga-hanga, an anuman na noble, kun igwanin mabansay, kun igwanin maninigong umawon, iyan an isipa. Anano danindo, inako, nadangog, asin nahiling sa sako, iyan ang gibuha, asin ang Diyos nin katuninungan, mapapas sa indo. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po kita gabos para sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu.
Ang pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa mga puon na padi asin mga pamayo kan banwaan. Sa ruman na parabola dangugon nindo. Igwanin sarong may sadiri na nagtanom nin ubasan. Kinudalan ini sa palibot. Kinalutan nin ginikanan, nin ginikan, asin tinugdukan nin bantayan. Dangan ipinaataman ini sa mga tumatawo, asin siya ng ibang daga. Pagrani kan tigunuan, sinugo niya ang sa iyang mga surugoon sa mga tumatawo sa pagkuakan sa iyang mga bunga. Alagad, dinakop kan mga tumatawo si mga surugoon. An saro hinampak, an saro man ginadan. Asin an ikatulo ginapo. Giraray nagsugo siya nin iba pang surugoon, mas dakol kisa mga enot. Alagad ginibo sa inda an siring man. Sa huri sinugo niya an sa iyang aki. Sa paghuna nagagalangan ninda an sakong aki. Alagad an mga tumatawo pagkahiling sa aki nagpasinabi sabihan. Iyo ini an paramana, madya gadanon ta siya, asin kamunta, an sa iyang pamana. Dinakop ninda, itinapok sa luwas, kan ubasan, asin ginadan. Ngunyan, mag-abot na an kagurangnan, kan ubasan. Ano ang gigibuhon niya sa mga tumatawong ito? Ang sabi ninda sa iya, ang mga maraot na ito, makuri niyang pupuhuon, asin ang ubasan, kaiyan. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po kitagapos para sa paghinaniyog kan homilya. Diyos maray na aga po sa Indogabos. Igwa po ako ng istorya. Minsan po igwang sarong mayamano na negosyante. Asin, nagdesisyon siya na ipalandscape an sa iyang natad. Asin siya nag-employ, nag-hire siya sarong babae na may doktorado sa horticulture. Aram po nindo ang horticulture, ini po yung art sa pag-garden. Siguro mga alas kayo, may doctoral pala sa gardening. Baka you want to consider taking doctorate in gardening. No? Ano ba siguro maray sa gardening, pero mayo ning doctorate. Pero saro yan sa posibleng option nindo. Kaya bako pong menos ang pag-garden. Digdi po sa satuyang patio, igwa po dyan nag-garden. Dahil kuman po pigsugo, pero nag-garden po siya. Si mga masitas po duman sa gilid, dahil nahihiling gayod na permimansa ng gadan ang tinanom, sinalidahan niya ni mga gulayon. And after a week or two, nahiling ko may mga bunga na. May mga bunga na si tinanom niyang mga kamatis o kung ano-ano. Hindi akong nagbabalik pa diyan. So, going back to my story, ini ang ginibok ang negosyante, nag-hire siya ng sarong babae na igwaning doctorate sa horticulture. Dahil, ang dahilan po, permi siyang sibot, busy siya sa iyang negosyo, permi siya pong nagtatravel, as in,
sa iyang pinag-emphasize, sa iyang pinag-ulayan na maayos kan sa iyang garden, na masiguro na ang garden niya na itong klaseng design na less lang ang maintenance or kung pwede mayo ng maintenance. Gusto po nindo na less maintenance na dahil nakamumakat kan mga iyang mga awot. Salidahan po nindo katong plastic na awot, itong Bermuda guide ang apod kayan, itong garo carpet, ilalatag lang nindo. Siguro, less lang ang maintenance kayan. Yung mga outdoor mga outdoor na mga grass, plastic lang po yan. Arog katong yaon po diyan sa luwas na So, ini ang instruction kay ning negosyante, less ngaya ang maintenance. As in, kung posible, itong mga labor-saving devices. Halimbawa, itong sprinkler na basta na lang ma-shower, dahil mo kaipuhan maggamit ng sprinkler, kundi itong automatic na maluwas ang tubig, madugdog sa mga pananom. Alagad, ini pong na-hire niya na may doktorado sa horticulture, sabi niya, halat mo na, sabi kang kaining babae na sa iyang pinag-ulayan. Siguro ngaya, magayon muna na isip-isipon mo ining kasabihan. If there is no gardener, there is no garden. If there is no gardener, there is no garden. Very simple na tataramon. Totoo baga, kung mayo maning hardinero, do not think of a garden. Detach the gardener from the garden. Mayong mangyayari dyan sa tinanom nindo. Why? Because gardening requires time, attention, and care. Time, attention, and care. Di po kamo mag-expect na magiging magayon ang natad nindo kung dahil man kamo nag-sprinkler, dahil man kamo nag-jadyan sa indong tinanom, dahil indo dinudugdug oroal daw, dahil indo iniintindi, dahil indo dinudukag, dahil indo linilinigan. There is no garden without the gardener. Pinagtataram ko po ang istoryang ini because ang Ebanghelyo nagtutukdo sa satuya mapapadapit sa pagiging mabinunga. To be fruitful. God wants us to be fruitful, mabinunga ang satuyang buhay. Pero kung siring sa hardinero o siring sa kagsadiri na perming wara, mayong panahon sa tanganing magtaluboan sa iyang espiritualidad, expect barrenness. Magagadan ang satuyang espiritual na pagkabuhay. Kaipuhan po ning panahon, kaipuhan ning atensyon, kaipuhan ning pagmangno ang satuyang buhay espiritual. Tangani ini na ini maging mabinunga. Kung maranilang po kita sa simbahan, kung panahon na kita namumroblema, o kaya sa panahon lang na empty kita, nagarumayong meaning ang satuyang buhay, don't expect na kita magbubunga. Tangani kito po maging mabinunga, kay puhan ang panahon sa pagpamibi, oral daw na pakikiulay sa mahal na Diyos, may inilalaan na panahon ka sa imong espiritual na pagkabuhay.
Pero kung oral daw, sibot ka sa kadakol ng mga bagay to the extent na nalilingawan ta an sa tuyang pakikipagrelasyon sa mahal na Diyos, do not think of fruitfulness. Mayo po kitang aasahan na bunga sa satuyang pagkabuhay kung perming iniisip ta mga bagay ning kinaban. Kung permi kitang sibot sa mga kahaditan ning kinaban, what fruitfulness are we talking about? Kaya ang Ebanghelyo sa tuya ngunyan, nagcha-challenge sa satuya na maging mabinunga. Kung sa tuya pong nahinanyog ang huring sentence kan Ebanghelyo, sabi ni Jesus, kaya nagsasabi ako sa Indo, nahahalion sa Indo ang kahadian kan Diyos, asin itatao sa nasyon na magpapabunga kaiyan. Naglalaom ang kagurangnan na anbanhi kang kahadian nin Diyos na itinao sa satuya gabos, magkaigwanin bunga. And I'm not talking about material things. Ang bunga po na itinutukoy kang kagurangnan, iyo ang mga bagay na espiritual. Halimbawa, paano mo isinasabuhay ang mga katukloan ng kagurangnan. Halimbawa, ang pagpapatawad. Halimbawa, ang pagtatao sa kapwa. Pagbisita sa mga may helang. May panahon daw kita kaya na nakaisip lamang kita na mag-ibon ng karahayan sa kapwa, magpahiling ng pagmalasakit sa kapwa. Iyan ang bunga na linalauman sa satuya ng kagurangnan. Kasubanggi po, although tinutungka na po ako kasubanggi, but na-revive po ang sakuyang, nawara ang sakuyang tungka because nadalan ko po ining sarong vlog. You know, siguro bako man lingid sa kaaraman kang gabos. Ito pong nangyaring road rage. Itong pigtutukan, pigkulgan itong cyclist, asin pigtutukan nin badil, kan sarong tao. Asin saro sa mga nag-offer ng legal assistance, iyo po si Attorney Raymond Fortun. Siguro narurumduman nindo, si Raymond Fortun, saro sa mga counsel, kaya itong is impeachment hearing. Asin saro sa mga hapot sa iya kang nag-i-interview because, ano mo po ini ang lingid sa kaalaman kang gabos, na sa korte, mahiling mo si Raymond Fortun, very smart, na abogado. Pero sa ordinaryo niyang pagkabuhay, member po siya kang choir sa sarong simbahan. Maski nga ngaya ako busy na, pero may time ako pag Sunday to join the choir and even to participate sa mga aktibidad sa simbahan. Pinaghapot siya sa naghali yan sa imong marhay na kaisipan. You know, pwede man sana si Attorney Porto na dahil na maggirong sa itong nangyari duman sa cyclista. Pero sabi niya, dahil ako mapatahimik, na dahil ako maggibunin paagi, sarong tao, sarong kapwa ko ang nadidihado. Asin ako may paagi tanganing matabangan siya. Kaya siya nag-offer kang legal assistance. Because iyan nga ang hinahagad kan sa kuyang buot. Kaya sabi kang interviewer, naiintindihan ko po kung sa inaghahali ang sa imong karahayanin buot. Kaya pinaghapot siya, sain po ngayon naghali ining, paano ka, ano tasiring ang sa imong pagmati? Sabi niya, kung ano taarog ako kaini, dahil sa pamilya na sa kuyang hinalian.
mayo ngaya, mabalik ngaya ang permi sa pamilya, sa orientation kan sa kuyang mga magurang, because every Sunday, kaipuhan kaming magsimba. Minsan nga ngaya makulit ako kan sa aki pa, pero pag babalik ngaya sa harong dahil ako makulit, permi kaya akong pinapakol kan sa kuyang ina. Dahil sa, pero kadakol ngaya akong mga magagayon na natutuhan. An sa kuyang, kung igwaman niya yung marhay na itukdo an sa kuyang magurang, simple ngaya ang pagiging honest. Ini ang value ngaya na pinagtukdo kan sa kuyang mga magurang. As in, aram ko ngaya na ang pagpaklase sa muya, gikan sa marhay na ginikanan. Halimbawa, although ngaya, marhay ang profesyon kan sa kuyang mga magurang, anong sindang magturugang, pero makakasiguro po ako ngaya na dai naghali sa maraot na bagay ang pinagtutustos niya sa samuya. Minsan nga ngaya dipisil, pero ginigibo kan sa kuyang ina na maski nga nagtatrabaho siya as clerk sa court, pero may part-time pa nga yan, matuklo sa school, tangani sana na mapagkasya ang gabos. Kaya kung igungay akong model, may talagang urog permian sa kuyang mga magurang. Namumutan ng mga tugang, kadakol pa pong napag-ulayan, pero ini ang punto na buot kong ipasabot na ang sa tuyang buhay, kay puhan magbunga, bakulang sa tuyang sadiri, sa satuyang mga aki, asin sa satuyang kapwa. Kaya napakahalaga po ang pundasyon, asin ang matatag na pundasyon po, magigikan po sa satuyang pagtubod sa mahal na Diyos. Because without it, everything will crumble. Kaya napakahalaga po na sa tuyang pasarigon, ang sa tuyang pagtubod, asin pagsarig sa mahal na Diyos, asin makakaasa po kita kan bunga na inaasahan sa to kan banal na ebanghelyo. Amen. Matindog po kita. Sakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinagos sa krus na gadan asin ilinubo. Umiilig sa mga gadan, kan katulong aldaw, nabuhay liwat ales sa mga gadan, suminakaat sa kalangitan.
Mantang naghurop-hurop kita, kan patanid sa Ebanghelyo, dapit sa pagiging mabinunga, idulot niya to sa Ama an sa tuyang mga pag-arang, an sa tuyang sabihon kagurangnan, hinanyuga an sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing an Santo Papa, mag-ako nin liwanag, kusog asintabang sa paggiya kan simbahan, urog na sa mga panahon nin kasakitan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga an sa mong pamibi. Tanganing magtalubo an espiritu nin pagpamibi sa satuyang mga familia, asin panoon an isip nin lambang miyembro kan katuninungan kan Diyos na nagdadara nin kaugmahan na daing kasangkuran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an satuyang aroaldaw na pamuhay-buhay, magbunga nin pagkamuot, pagpatawad, katanosan, asin katuninungan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghehelang, asin mga nagsasakit sa satuyang komunidad, dai mawaran nin paglaom sa tahaw nin sa indang mga pagsubok, kundi mapakusog kan tataramon kan Dios. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an gabos na mga gadan, magkamit nin kapahingaloan na daing kasagkuran sa langit non na kahadean. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit nun, Ama, nagpapasalamat kami sa imo, uli kandanay mong pagkamuot. Tabangi kaming maglingkod na dusay sa imo, asin mabuhay, susog sa samuyang pangapudan. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po tagabos para sa liturhiya kan Eukaristiya. Ito isusunod na po niya to ang pagdolot.
Itlog po. Magpamibi kang matugang tanan sa ko asin sa indong atang magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa paginabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, ako ang mga sakripisyong tinugdas kan sa imong mga tugon, asin huli kan mga banal na misteryo na sa mong sineselebrar, sosog sa katungdan nin tamang paglingkod, magkanigong utubaan pagpabanal, kan pagtubos mo sa mo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas minas sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigasin dapat matanaw sa sinakakaligtas na danay asiminsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ta sa siring na pagkaherak, namutan mo ang kinaban. Sinugo mo sa muan para tubos man sana. Binot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo, ang namutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog, na napatimasang mi sa pagkakasala ning dai pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kay bakang gabos na Angheles asin Santos, napapahayag ning pagtubod sa imo, maugmang nagsasabi. Tiglog po. Kagurangnan, ikanagad ang banal, burabo din gabos ng kabanalan, kayong maatang namimibi kami, pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuhan niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyong mga disipulos, ang sabi, magako ka mo gabos, asin mag-inom kaini. Tini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan baago asin danay natipan, napapabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon indo sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sayang pagkagadanas sa pagkabuhay, liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Papasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdom mga kagurangnan, an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong papa si Francisco, kan sa mong obispo si Rolando asin kan gabos na klero. Siring man, girom lumasa yung pagkaherak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inaakan Diyos, kan mga banal na apostoles, asing gabos na santos, na kaito pa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong maging kay ras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong Sesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakampan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Tindog po. Natugduan ka mga nakakaligtas na tugon, asim pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga laon niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo. An sa kong katuninungan, itinatao ko sa Indo. Are pagalingan sa mong mga kasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabuutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinawhan kamo, kan tanda ng katuninungan. Maluhod po ang kapos. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Hawak ni Kristo. Amen.
Matindog na po kita gapos. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, warasan na kami mahimaan, asin mabasog kan mga sakramentong inako, sagkod na kami maging siring sa samong pinapakinabangan. Huli kay Kristo na samong kagurangan. Amen. Amen. Magtukaw po sa mga nagkapirang anunsyo. Mayo man pong second collection, pero ini po ang mga nagkapirang anunsyo. Sa masunod na Domingo, iyo po ang Extreme Poverty Sunday, as in ang Indigenous Peoples Sunday. So, ini po oportunidad ng aning marumduman as in matabangan taan sa itong mga tugang na mga indigenous, sinasabing indigenous. As in, yan man po ang pagpupuon, kan pagtipon niyato, kan mga ayuda, tanganing sa pagselebrar niyato, ngunya na Nobyembro, kang Day of the Poor, igwa po kitang gigibuhon na pagtaonin mga, kung anong pwede niyatong mairas sa satuyang mga taong mga dukha. And then ikadua, ngunyang pong bulan, maliban sa bulan kang Santo Rosario, yan bulan man po ini kang mission. Sa Pitsa 22 po, iyo ang Mission Sunday, as in, kita po, padagos na linalaumang kan sa tuyang suporta sa mission kang simbahan. Padapos kung ginigibo ang Synod sa Roma, as in sa tuyang pamibi, ang mga partisipantes, mga delegates, tanganing maging mabinunga ang sa indang pag-uurulay. Dahil ko po malingawan, nangunya na December 8, siring sa satuyang ginigibo, igwa po ning free wedding, libreng kasal. Mayong dahilan po na dahil ka mo magpakasal, kung dahil pa ka mo kasal. Simpleng kasal, alagad maako ka mo ning dakulang biyaya, ang sakramento na magtatao sa Indo, sa mga mag-arugom na nag-iibahan, lalo na so 5 taon pataas, na aprobitsaran. Kung ang oportunidad na ini na mabindisyonan ang sa indong pag-ibahan, sa simbahan. Iyo po. So, yan. Sa December 8 po iyan. So, magpalista na lang po sa opisina as in maghagad kan mga requirements kung mayo man po kamuning kaulangan o seryosong kaulangan tanganing dai kamo magpakasal sa simbahan. And then, pagkatapos po kang misang ini, ang members kang Parish Pastoral Council magkakaigwanin meeting. And then, dai po malingawan ang na sa ngunya na Pitsa 30, iyon ang eleksyon. So, igwa kitang gigibuhon na mga programa tangani na maging orderly, honest, and peaceful ang election po sa mga barangay. And then, igwa po ning Parade of Saints na panginginutan kang Holy Cross Parochial School ngunyan sa pagtapos sa kang bulan ngunyan na October 31. So iyan po ang mga nagkapirang anunsyo. Sigwa po ning birthday, magdigdi na lang po sa inutan after the final blessing. Matindog na po kita. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan. Anama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.